Good morning. Kinabukasan nga after ko maglinis ng sala, dito naman sa kusina ang pangalawa kong linisin. Kasi nga isang buwan na rin hindi nalinisan. Kasi nga nasa bakasyon ako. Huwag na rin pala kayo magtaka kung kanyan pa rin ang damit ko. Hindi talaga ako nagbibihis. Syempre joke lang yan. Ang totoo talaga niyan, hindi ako nagpalit ng damit. Pero naligo na ako. Iyan talaga ang sinusuot ko pag nasa bahay lang ako. At pasensya na rin pala kayo, maingay dito. Nagtatalo kasing amo ko babae at anak niya. O diba pasayaw-sayaw pa ako dyan. Dapat naman kasi masaya tayo sa ginagawa natin kahit nakakapagod na. Hindi naman kasi lahat ng oras iisipin natin yung kastrisan ng buhay natin. Kailangan kasi talaga sisipagan pa natin para sa pamilya natin at sa mahal natin sa buhay. Kasi wala naman akong ibang aasahan kundi sarili ko. Kaya kahit stress ako, marami akong iniisip na problema. Ayan, happy-happy lang. Kahit inaapakan tayo ng ibang tao, okay lang yan. Ang importante, wala akong inaapakang ibang tao. Hindi ako naninira ng ibang tao. Nakafocus lang ako sa pamilya at anak ko. Lalo na't single mama ko. Kailangan ko lagi malakas. Kaya mas pinili kong lumayo sa mga toxic na tao. At maging masaya. Hinayaan ko na lang yung mga taong inaapak ang pagkatao ko. Andyan naman ang Diyos para magparusa sa kanila. Wala naman silang ambag sa buhay ko para bigyan ko sila ng panahon. Ang importante sa akin, pamilya at anak ko, na mabigay ko lahat ng pangailangan nila. Laking pasasalamat ko lang sa Diyos na binigyan ako ng mabuti at mabait na amo. Kitang-kita yun naman sa katawa ko na alagang-alaga ako, diba? Lalo nga lang ako lumaki ngayon kasi bukod sa isang buwan ako pinagbakasyon, palagi pa silang nagbibigay sa akin ng mga pagkain kahit ayaw ko naman kasi nga gusto ko mag-diet kasi sobrang napakalaki na talaga ng katawan ko. Ang pangit ulit tingnan. At ayan na nga, for the linis-linis na tayo ng lutuan. At nakita ko nga sobrang dami ng mantika. Sa isang buwan ba naman hindi ko nilinisan kasi nga nagbakasyon nga ako. Hindi ko rin pala kasi nga nilinisan bago ako umalis. At kung hindi nga parating ang Chinese New Year, hindi ko rin linisan yan. At ang kagandahan pa dito sa Hong Kong, ang mga lutuan nila, baterya lang ang nagdadala. Sana balang araw pag magkabahay ako, gusto ko rin ng ganito. More safety kasi pag ganito lang. At alam nyo ba, may pangarap din ako sa buhay para sa pamilya ko. Na gusto ko ipapatikim ko sa kanila yung mga bagay na hindi nila naranasan. Yun yung ang dahilan kung bakit sobrang tagal ko na dito sa YouTube. Hindi pa rin ako napapansin ng karamihan. Hindi talaga ako nawalan ng pag-asa. Kasi lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may rason. Malay mo bukas mapapansin na tayo ng maraming tao. Gusto ko kasi makatulong sa maraming tao. Yun talagang purpose ko kung bakit talaga ako nandito sa YouTube. Kasi pag napansin ako dito at aangat ako ng kaunti, kahit kaunti lang, tutulong talaga ako sa mga taong nangangailangan ng tulong. Siyempre uunahin ko muna ang mga pamilya at ang mga anak ko. Tapos tutulong ako sa mga mahihirap. At hindi lang yun. At meron pa akong panonoorin pag uwi ko ng Pinas. At balang araw makikita din to ng mga anak ko. At sasabihin nila ganito pala kasipag ang mama natin. Para sa kinabukasan at sa mga gusto natin. Kaya sa lahat ng mga OFW, sobrang proud na proud ako. Kasi kahit anong hirap mawalay sa pamilya, gagawin at gagawin pa rin. Magtrabaho sa ibang bansa para sa mahal sa buhay at para lang maibigay ang mga gusto. Kaya kayong mga anak dyan, kamustahin nyo naman mama nyo. Kasi lahat ng meron kayo, galing yan sa pagod at hirap ng mga nanay nyo. At kahit napakahirap sa aming mga nanay na mawalay sa inyong mga anak, pinilit pa rin namin para lang maibigay ang mga gusto nyo. Mag-aral lang kayo ng mabuti, malaking reward na yun sa mga nanay nyo. Sobrang proud ko din sa mga OFW na kahit may iniindang sakit, basta kaya lang bumangon, magtatrabaho at magtatrabaho yan sila. Laking swerte ko nga lang dito sa amo ko.
Kasi pag may iniindang akong sakit kahit konti lang, pinapahinga nila ako. Yun iba naman, parang wala lang din sa amo na merong sakit yung katulong nila. At marami akong kakilala yan dito na kahit sobrang sakit yan ng ulo nila o may mga naramdaman sila sa katawan nila na hindi maganda, magtatrabaho yan sila. Kaya sana palagahan yung mga OFW. Kaya sana araw-araw kinakamusta nyo man lang sila. Huwag yung mga musta kayo pero sa bandang huli manghihingi din pala kayo ng pera. Hindi ko nilahat pero halos ganyan. Kaya tayong mga OFW, huwag natin abusuhin ang katawan natin. Kailangan din natin magpahinga. Dapat may tinatawag din tayong me time. At huwag pababayaan ng sarili. Kasi hindi lahat ng panahon malakas ang mga katawan natin. Kaya alagaan natin sarili natin. Kaya nga sabi ng iba, habang buhay pa tayo, mag-enjoy tayo. Iwas-iwas tayo sa mga problema, sa mga toxic na tao. Mas buti yung mag-focus na lang tayo sa goal natin. Basta ako, ang goal ko ngayon ay mag-diet. Kitang-kita yun naman, sobrang laki na talaga ng tiyan ko. Ano ba yan? Parang nagdadalang tao ako. Tao ba yan o tae? Basta, ang importante, maganda pa rin ako. Char! Tapusin ko nga lang itong video na to. Salamat guys sa mga sumusuporta sa akin. Salamat sa inyo. Hanggang sa muli.